Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng ka-coffee natin na nakikinig, nasan man po kayong panig ng daigdig. Hoy, diretso na tayo sa ating talakayan, ka-coffee. Naku po, hinahanap ang mga mayor ng Davao City. Ilan na ba naging mayor dyan? Puro Duterte, si Digong, si Baste, si Sara Duterte. Pero, may bagong nabulgar. Pinakamalalang traffic situation sa buong Pilipinas, ang Davao City. Ang tanong nga ng mga netizen dyan, nasaan ba ang mayor niyan? Diba? Anong nangyari? At ang pinapalabas ka-coffee ng ibang mga DDS dyan, fake news daw po yung lumabas na balita. Ito kasi yung nilabas ng Philstar. Actually, Philstar naman ang unang naglabas yan. Una natin nakita. At ang headline nila, Davao City had worst traffic in the Philippines. Ranked 10th globally according po sa 2024 Traffic Index. Sa buong mundo pang-10 sa pinakamalala ang traffic. Tinalo pa ang Metro Manila. Kung tutuusin, mas katanggap-tanggap ako sa Metro Manila kasi karamihan ng mga nagtatrabaho nandito sa Metro Manila. Ito masaklap ang Davao. Bakit ang Davao pumasok dyan? Sabi ng mga DDS, fake news daw yan. Ang mali kasi ng Philstar dyan, ang ginamit nilang litrato sa kanilang art card, ang nandiyan po yung scenario dyan sa EDSA, hindi Davao. Pero yung datos, hindi pa rin nagbabago. Pasok pa rin po talaga itong Davao sa pinakamalalang traffic situation sa buong mundo. Ito, world's lowest cities in 2024. Anong ginagawa ng mayor dyan? Trabaho ng mayor yan. Hindi mo pwedeng isisi sa presidente yan. Bakit ganyan? Bakit hindi maganda ang traffic management dyan sa Davao City? Ibig sabihin, may nagpapabaya dyan. Akala ko ba best city ang Davao? At maraming best practices ang ginawa ang Davao na dapat daw pamarisan ng ibang bansa. O ngayon, nagkakabulgaran na. Nagkakalabasan na. O singilan tayo ngayon. Anong ginawa ni Digong dyan? Anong ginawa ni Sara Duterte dyan? At lalo na ngayon, anong ginawa ni Baste? At ano ang gagawin ni Baste para matigil yung traffic congestion dyan sa Davao? Nakarating na ba kayo ng Davao? Ako nakarating na. 4-5 beses na ako nakarating dyan dahil sa trabaho natin. Pabalik-balik tayo dyan at malala talaga ang traffic dyan. At yung mga kalsada hindi naman ganun kapangit pero medyo lubak-lubak at lihis-lihis dyan, ka-coffee. O anyari ngayon? Tinan mo. Itong listahan na ito ay nirank po ito by City Center out of 500 cities po. World's lowest cities in 2024. Tinalo pa ang Metro Manila. Number 1 po dito ang Barranquilla dyan sa Colombia. Sunod ang Calcutta, India. Bengaluru, India. Pune, India. London sa UK. Sa Kyoto, Japan. Sa Lima, Peru. Sa Davao City dyan po sa Pilipinas. Pang-siyam ang Trujillo sa Peru. Pang-14 po ang Manila. At pang-26 po ang Caloocan. Maiintindihan mo pa yan. Pero itong Davao medyo hindi ito katanggap-tanggap Basahin natin ka-coffee yung nilalaman itong balita na ito. Sa GMA, lumabas na rin po ito. Hindi nyo pwede sabihin fake news ang Philstar dahil sa maling paggamit nila ng litrato. Kasi ginamit nila litrato ng EDSA pero yung data pertaining to Davao City. So, hindi totally mali yung report na lumabas. Davao City is number 3 in the world in terms of traffic congestion level according to the TomTom 2024 Traffic Index with 136 hours or almost 6 days lost per year due to traffic jams. Hindi lang naman isolated case yan. Hindi lang naman isang beses nangyari yung matinding traffic dyan sa Davao City. Napakaraming beses ka-coffee. Tulad yan na sinasabi ko sa inyo, every time na nandiyan tayo sa Davao, most of the time ka-coffee, traffic talaga dyan. Mexico City is the most congested city in the world while Bangkok, Thailand comes second. Davao City also placed 8 in the world's slowest cities, which means it took 32 minutes and 56 seconds to travel a 10-kilometer distance. Manila is in the 14th place while Caloocan is in the 26th place in 2024. Yan, sige, singilan na tayo. Ang expectation natin dito ka-coffee, isisisi na naman ng gobyerno, isisisi na naman ng LGU ng Davao, ng mga Duterte, isisisi nila yan kay PBBM. Nako, problema na ng mayor yan. Yung mga taga Davao na madalas po nakakaranas ng matinding traffic dyan, isisin nyo sa inyong LGU dahil trabaho po nila yan, mandato po nila yan. Ito pa natatandaan ninyo, lumihis tayo, labas tayo dito sa traffic ng issue sa matinding pag-ulan ka-coffee, yung flood control, diba? Ano bang ginawa dyan ng mga Duterte sa flood control? Ganon din, pero pinapalabas sila kasalanan po ng gobyerno ni Marcos dahil hindi sila pinupondohan sa flood control. Samantalang napakaraming flood control na dyan.
ang nagdaan. At presidente pa si Digong, galing pa si Digong dyan mismo sa Davao City. Ano, napaganda niya ba yung flood control systems dyan? Pero ba hindi naman? Oh. Tingnan ninyo, may mga resibo online, makikita ninyo dyan yung mga balita patungkol sa matinding pagbaha dyan sa Davao. At mamaya balikan natin kung paano nila sinisisi ang gobyerno dyan. Nasa balita ng GMA News, several areas in Davao City flooded following heavy rains. Davao floods show need for Matina-Pangi watershed action. Nearly 1,000 families in Davao was displaced due to landslide. Oh, walang budget, kaya ganyan. Yan na naman ang sisinin nyo dyan, hindi kayo binibigyan ng budget. Pero hindi nyo pwedeng i-deny yan dahil may ebidensya dyan. Oh, sinulat mismo ito ng davaocity.gov.ph. Oh, publication mismo nila sa website mismo ng local government ng Davao City. O anong caption niya? Anong balita nila dyan? 2 billion pesos infra projects underway to mitigate flooding in Davao City. Oh, ito po isinulat noong December 6, 2021. Nung si Digong pa po ay presidente, binigyan sila ng 2 billion pesos para sa projects nila, infrastructure projects, para ma-mitigate po yung matinding pagbaha dyan sa Davao City. That was on December 6, 2021. Oh, tapos ang sisi, hindi sila nabibigyan ng pondo. Kaya hindi maaksyonan itong mga pagbaha dyan sa Davao City. Natatandaan niyo yan? Nag-burst out ka-coffee, naglabas ng sama ng loob si Sara Duterte, binara naman siya ni Senate President Escudero. Oh, kasi ito, ito balita naman to ng Philstar. Binabalikan lang natin ka-coffee ha. Ito yung mga ebidensya na available online. Itong balita ay nilabas po August 9, 2024. Sara Duterte answers cheese, claims Davao flood projects unfunded. Unfunded daw ha, hindi raw pinupunduhan yung mga flood control projects ng Davao City. Pero nga, nung panahon ni Digong, ito, babalik tayo, 2 billion, 2021, 2 billion yung binigay sa kanila para sa kanilang flood control. Tapos ngayon, si Inday Sara Duterte, nagagalit siya dito kay Cheese Escudero dahil hindi daw po pinondohan yung kanilang mga project na yan. Ito, sa balitang ito, August 9, 2024, flinag ka-coffee ng Commission on Audit. Nagsalita po ang Commission on Audit dyan. Sa kanila pong 2013 report, the Commission on Audit flagged Davao City for using up just 11% of the 175 million pesos funds for flood control. O 2013 report yan. Ibig sabihin yung inaudit ng COA dyan 2012, panahon pa po ni Digong yan. Ang mayor that time is si Sara Duterte. Ang sinasabi ng COA sa inaudit nilang pondo na 175 million pesos, tanging 11% lang yung nagamit. Ibig sabihin yung 89% unutilized. Ano yung tinengga lang? Bakit tinengga lang? May paglalaanan, o baka kinuha, o baka denivered, may pinuntahan yung budget na yan. COA yung nagsalita niyan. Ganoon din sa nangyayari ngayon kung paano nasisita itong confidential funds ni Inday. COA din ang nagsasalita. O sabihin nyo na naman sinungaling ang COA. O paano naging sinungaling yan? O balikan ninyo, nasa Philippine Star yan. Tanging 11% lang po sa 175 billion funds for flood control ang nagamit nung 2013 report ng COA. 175 million funds for flood control and disaster preparedness projects under the Disbursement Acceleration Program or DAP. The city mayor during the first half of the year was Sara Duterte before her father replaced her. Oh, paano nyo ngayon i-explain yan? Si Sara Duterte ang mayor. Ibig sabihin, hindi rin pala magaling si Sara. Diba? Kasi nung mayor siya dyan, anong ginawa niya dyan? Napaganda niya ba ang Davao? Kasi ang press release nila dati, ganito kami sa Davao. O ganito si Digong mamahala sa Davao. Anyari? Bakit matindi pa rin ang pagbaha dyan? O, hindi mo pwede sabihin na walang pondo dahil malaking pondo po yung binigay dyan. O, ito pa ha. Sinagot siya ni ano. Yung sagot kasi ni Digong ni Sara Duterte dyan, kasi nagsalita si Cheese Escudero dyan. Ang sinasabi kasi ni Escudero sa mga reporter sa kanyang interview, ito, this comes after Senate President Cheese Escudero told reporters on Friday that Duterte's comments about the Marcos administration's lack of master plan. Kasi sinasabi nila wala daw plano itong administrasyon nito pagdating sa pagtutugon sa pag-address sa flood, sa matinding pagbaha dito sa Pilipinas. Flood, ito po ay perplexing. Ang sinasabi ni Cheese Escudero, given that her father, former President Rodrigo Duterte, had 6 years to develop one but was unable to do so. O, iniisa po siya dyan ni Cheese Escudero.
O tatay mo nga, 6 na taon naging presidente, anong ginawa? O, tapos ngayon maghahanap ka ng master plan. E di sana, nung panahon ninyo, ginawa ninyo yan. E sabi ni Sara, meron naman daw, may feasibility naman daw sila ngayon. O pero anyari? O bakit may mga ganyang balita? Bakit may mga patinding pagbaha, may matinding landslide dyan? At ang singil ninyo sa national government. O, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi nagtatrabaho ang LGU. Diba? Gawin ninyo yung trabaho ninyo. Kung maayos yung LGU, napakaraming pondo dyan eh. O, parang ang nangyayari ngayon eh. Kinukumpara tuloy si Sara kay Leni Robredo eh. Kasi ngayon, sinasabi ni Sara, nag-announce sila eh. Teka, hanapin ko yung announcement ah. Ang sinasabi ni Sara, abiso daw sa mga humihingi daw po ng mga burial assistance sa Office of the Vice President. Aba, hindi na raw po sila makakapagbigay. Eh, kinukumpara siya ngayon kay Leni Robredo. Ito, nakita nyo na ba yan? Yung art card na ito, sa Philstar din ito eh. Philstar ba ito? Impact Leadership yung nag-post. Tingnan natin yung kaibahan ng dalawa, ni Sara Duterte at ni Leni Robredo. Kasi same situation sila eh. Nabuwasan kasi ng pondo ang Office of the Vice President. Kasi ang nangyari kasi sa mga previous hearings, diba, kung natatandaan ninyo, sa budget hearings, ang gusto kasi ng leadership, na yung mga budget na para sa DSWD, ibigay sa DSWD yan. Mag-focus si OVP sa proyekto nila. So kinat po, yung ilang programa at ilang budget na dati ay binibigay sa Office of the Vice President, nilihis na po yan. Nilipat na yan sa DSWD at sa DOLE. So tingnan natin yung statement ni Sara Duterte. There is no approved budget for the Medical and Burial Assistance Program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act or GAA o GAA. We apologize for the inconvenience. Sa madaling sabi, hindi kami binigyan ng pera ng gobyerno. So ititigil na po namin yung pagbibigay ng medical and burial assistance. Yan ang statement dito nila Sara Duterte. Kinukumpara siya sa statement ni Leni Robredo noong September 14, 2020 na nasa parehas silang sitwasyon. Ang sabi ni Leni, whatever is given to us, we will make do with that. Of course, we would be able to help more people if we are given more, but whatever is given to us, we work within the budget. We try to pour all our energies to look for private partners. The small budget has never been a hindrance to us. O di sa pool, ang sinasabi ni Leni, kahit maliit lang ang binigay sa atin, pwede tayo mag-tie up sa mga private organizations and make use of our available resources. Hindi yung sasabihin mo na sa mga constituents mo, hindi kami makakapagbigay ng serbisyo na ito dahil hindi kami binigyan ng pera. Ano yun, umasa ka lang, puro ka lang pera. Tanggap ka lang ng tanggap, sakim ka sa salapi, pasok dito. Kaya yung nangyayari sa confidential funds eh. Ang dami pera available. Sige, waldas, hindi marunong maghanap ng tawag natin dyan, hindi ka man lang creative, di ba? Maging creative ka naman, humanap ka ng partners, mga pribadong individual, kasi ando doon din ang pera. Makatutulong sila, hindi laging pera ng gobyerno. Yung problema dito kay Inday, nasanay na binibigyan ng pera. Hindi bang winawaldas na, ginagastos ng maayos, kundi winawaldas yan. Naku po, nakukumpara yan. Kung tumakbo pa si Leni Robredo sa pagka-presidente sa 2028, baka matalo pa siya niyan. O siya, sige ka-coffee, comment po ang inyong mga opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook page natin. Click lang po ng like and follow. Yung mga nasa YouTube, nandiyan dyan po sa baba, hit the notification icon at click nyo na rin po yung subscribe. Maraming salamat po sa mga sumama. See you ka-coffee sa ating next video. Bye-bye!